Magbubukas ang pelikula sa taong 1974 at ipinakilala sa amin ang isang lalaking nagngangalang Marty Bronson na nagpapatakbo ng isang Sony Vista Motel kasama ang kanyang dalawang anak. Ang 12 taong gulang na anak na babae na nagngangalang Wendy ay napakaseryoso isip at mahusay na nagpapatakbo sa front desk, habang ang 10 taong gulang na anak na lalaki na nagngangalang Skeeter ay nagtatrabaho bilang porter. Gabi-gabi, nagkukwento si Marty sa kanila ng ilang kwento bago sila matulog para patulugin sila. Sa kabila ng pagiging isang mahusay na hotelier at host, mukhang isang masamang negosyante si Marty dahil naharap siya sa malubhang problema sa pananalapi at halos malugi. Bilang resulta, napilitan siyang ibenta ang motel kay Barry Nottingham, CEO at founder ng hotel chain na Nottingham Hotels. Bago i-finalize ang deal, itinakda ni Marty na si Skeeter na ang kukuha sa negosyo kapag mas matanda na siya, isang kondisyon na sinang-ayunan ni Barry. Ang pelikula ay mabilis na sumusulong sa ilang taon, at ginawa ni Barry ang maliit na establishmentong ito ng pamilya bilang isang marangyang hotel na may pangalang Sunny Vista Nottingham. Gayunpaman, natigil si Skeeter bilang masipag na repairman ng hotel, dahil tila nakalimutan ni Barry ang kanyang pangako. Sa isang social event, inanunsyo ni Barry ang kanyang planong isara ang kasalukuyang hotel at magtayo ng mas malaking hotel na may pangalang Sunny Vista Mega Nottingham. Para dito, itinalaga niya si Kendall Duncan bilang magiging manager, lalo na dahil nakikipag-date si Kendall sa anak ni Barry na si Violet. Pagkatapos ng trabaho, binisita ni Skeeter ang bahay ng kanyang kapatid na si Wendy para sa kaarawan ng kanyang pamangkin. Mukhang 4 na taon nang hindi nagkita ang magkapatid, at pansamantalang dumaan sa diborsyo si Wendy. Binati ni Skeeter ang kanyang pamangkin, sina Patrick at Bobby, at niregalo sa huli ang isang regalo na puno ng mga item sa hotel. Di nagtagal, tinawagan ni Wendy si Skeeter sa labas para sa isang pribadong chat. Ibinahagi niya na ang paaralan kung saan siya ay punong guro ay nagsasara, kaya kailangan niyang pumunta sa Arizona para sa mga panayam sa trabaho. Bilang resulta nito, hiniling niya kay Skeeter na alagaan ang kanyang mga anak sa loob ng ilang araw. Noong una ay tumanggi si Skeeter, ngunit sa kalaunan, ay sumang-ayon siya nang malaman niya na ang co-teacher ni Wendy na si Jill ay papasok sa day shift. Kinabukasan, habang nasa kusina ng hotel, nakipag-usap si Skeeter sa kanyang matalik na kaibigan, si Mickey, na nagtatanong kung bakit hindi niya hiniling na pamunuan ang bagong hotel. Pinaalalahanan din ni Mickey si Skeeter na maaaring kunin ni Kendall ang lahat sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Skeeter ng tawag mula kay Jill, na nagpapaalala sa kanya ng shift niya sa pag-aalaga ng bata noong gabing iyon. Si Skeeter, na halos nakalimutan na ito, ay nagmamadaling umuwi. Sa pag-alis ni Jill, inihiga ni Skeeter ang 2 bata sa kama, ngunit humihingi sila ng kwento bago siya makaalis. Bilang tugon, tinitingnan niya ang available na mga storybook, ngunit wala siyang nakitang mabuti sa mga ito. Kaya naman, nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang salaysay. Sa kanyang improvised na kwento, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang Sir Fix-a-Lot, isang kapuspalad na magsasaka sa isang medieval fantasy realm na hindi patas na nakaligtaan para sa promosyon. Hinahangaan ng kaharian si Butkus, isang katang-isip na katapat ni Kendall. Kasama sa iba pang mga tauhan sa kwento si Mickey bilang Friar Fred, ang mga bata bilang si Stinky at Smelly, at si Jill bilang isang guro ng sirena. Sa kabuuan ng kwento, gumawa ang mga bata ng sarili nilang mga karagdagan, tulad ng pagbibigay ng hari kay Sir Fix-a-Lot ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili at isang sorpresang pag-ulan ng gumbol sa dulo. Kinaumagahan, naghahanda si Skeeter ng almusal para sa mga bata nang makatanggap siya ng tawag mula sa assistant ni Barry, na tinawag siyang ayusin ang TV ni Barry. Dahil hindi niya maiwan ang mga bata, isinama niya sila sa hotel. Doon, nakita niya si Violet at hiniling sa kanya na bantayan ang mga bata habang inaayos niya ang TV ng kanyang ama. Kasunod nito, umakyat siya sa itaas kung saan nakaupo si Barry sa dilim. Binuksan ni Skeeter ang ilaw para lang magalit si Barry, na naniniwalang dumarami ang mga mikrobyo sa liwanag. Habang nag-aayos ng telebisyon, sinusubukan ni Skeeter na mag-usap tungkol sa bagong hotel, at inihayag ni Barry ang isang nakatagong tema, rock and roll. Itinuturo ni Skeeter na ginagamit na ng isa pang hotel ang temang iyon. Nang marinig ito, tinawagan ni Barry si Kendall at pinagsabihan siya.
Sa sandaling ito, nag-aalok siya kay Skeeter ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Kung makakapagmungkahi siya ng mas magandang tema, kukunin niya siya bilang manager ng bagong hotel na papalit kay Kendall. Samantala, dumating si Jill sa hotel para sunduin sina Patrick at Bobby para sa paaralan. Mamaya, si Skeeter ay nagmamaneho pauwi nang bigla siyang sinalubong ng ulan ng gumballs na umuulan mula sa itaas. Nangyari talaga ito dahil sa isang gumball truck na bumagsak sa isang overpass. Ang naunang kwento sa oras ng pagtulog ay mahimalang natupad, ngunit ibinasura ito ni Skeeter bilang isang pagkakataon lamang. Sa gabing iyon, ibinaba ni Jill ang mga bata sa hotel room ni Skeeter para sa night shift. Pag-alis niya, tinanong niya ang mga bata kung may hindi pangkaraniwang nangyari sa kanila, kahit na nagpapakita sa kanila ng ilang gumballs. Gayunpaman, hindi naunawaan ng mga bata kung ano ang kanyang nakukuha. Kasunod nito, nagpatuloy sila para sa hapunan at nagpakita si Mickey na may dalang ilang masasarap na hamburger. Ang mga bata na kumakain ng burger sa unang pagkakataon ay talagang masarap ito, gayunpaman, nagpasya silang huwag ipaalam ito sa kanilang ina dahil hindi niya ito papayagan na kumain ng junk food. Bago matulog, gumawa si Skeeter ng bagong kwento, sa pagkakataong ito ay nakasentro sa isang western tema. Sa salaysay, naisip niya ang kanyang sarili bilang isang cowboy na nais ng isang bagong kabayo na mapabuti ang kanyang kapalaran. Humingi siya sa isang Native American chief para sa kanyang pinakamagandang kabayo at lumabas ang Ferrari, isang matingkad na pulang kabayo. Laking gulat ng cowboy, binigay sa kanya ng hepe ang mamahaling kabayong ito ng libre. Gustong tapusin ni Skeeter ang kwento dito, ngunit hindi nasisiyahan ang mga bata dito, na nag-udyok sa kanila na magdagdag ng higit pang mga eksena. Sa pagpapatuloy ng kwento, nakita ng cowboy ang isang dalagang nahihirapan, at iniligtas siya mula sa maraming kriminal. Bilang resulta, gagantimpalaan ng halik ang cowboy, ngunit sinipa siya ng isang galit na duwende. Sa pamamagitan nito, tinatapos ng mga bata ang kwento, at matutulog na. Nang gabing iyon, bumisita si Skeeter sa isang Ferrari showroom at tumingin sa isang pulang kotse. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng isang lalaking katutubong Amerikano. Nasasabik si Skeeter na makita siya dahil naniniwala siyang totoo na ang kanyang kwento. Gayunpaman, niloloko siya ng lalaki at ninakaw ang kanyang pitaka. Nang hihinayang, nagmaneho si Skeeter pauwi at habang nasa daan, nakita niya si Violet na papalibutan ng mga paparazzi. Pumasok siya para tulungan ang babae at tinakot ang mga mapanghimasok na photographer. Gaya ng sa kwento, gagantimpalaan siya ni Violet ng isang halik, ngunit isang galit na dwarf ang gumagambala sa sandaling iyon. Pagkatapos ay nagpasya si Violet na umalis at doon napansin ni Skeeter ang kanyang pulang Ferrari. Napagkamalan niyang iniisip na para sa kanya yon, ngunit nagmaneho ito, naiwan siyang nakatayo. Dahil dito, napagtanto niya na ang mga karagdagan lang ng mga bata sa mga kwento ang nagkatotoo. Kinabukasan, dumating si Jill sa hotel at sinusundo ang mga bata para sa paaralan. Ilang sandali pagkatapos nilang umalis, nilapitan ni Kendall si Skeeter at ipinaalala sa kanya ang maintenance work. Hiniling din niya sa kanya na lumayo kay Violet dahil kahit anong naiisip ni Skeeter sa pagitan nila ay hinding-hindi gagana. Bilang tugon, iminumungkahi ni Skeeter na pag-isipan niya ang kanyang tono dahil iniisip niyang panatilihin si Kendall kapag pinatakbo niya ang bagong hotel. Hindi nagtagal, sumapit ang gabi at inihatid ni Jill ang mga bata sa hotel. Pagkatapos, dadalhin sila ni Skeeter sa rooftop ng hotel at magpahinga sa gitna ng magandang kapaligiran. Habang nag-uusap sila, nagtatanong ang mga bata kung babalik pa ba ang kanilang ama. Walang sagot dito si Skeeter, ngunit tinitiyak niya sa kanila na ang kanilang ina, si Jill at siya ay laging nasa tabi nila. Napangiti nito ang mga bata at umalis si Jill pagkatapos silang batiin ng magandang gabi. Kapag oras na para sa mga kwentong bago matulog, sinusubukan ni Skeeter na ituro ang mga bata sa paligsahan sa tema ng hotel, ngunit mas interesado sila sa romansa at aksyon. Bilang resulta, nagsisimula si Skeeter ng isang kwento kung saan naisip niya ang kanyang sarili bilang isang mapangahas na stuntman na nakasakay sa kalesa sa sinaunang Greece. Pagkatapos magsagawa ng ilang kahanga-hangang stunt sa isang engranding arena, nanalo siya sa isang date, kasama ang pinakamagandang dalaga sa lupain. Tumunog si Bobby na nagdagdag ng eksena kung saan pumunta ang stuntman at ang dalaga sa isang restaurant, kung saan naiinggit ang mga babae sa kanyang kagandahan.
Dagdag pa ni Patrick sa kwento, inilalarawan kung paano naglalakad ang dalawang karakter sa tabing dagat at nakasalubong nila ang isang walang malay na lalaki na naanod sa dalampasigan. Sinipa ng stuntman ang lalaki at pinakawalan ang isang isda na nakabara sa kanyang lalamunan na nagligtas sa kanyang buhay. Kasunod nito, umuulan at sumilong ang dalawa sa isang kuweba kung saan naroon si Abraham Lincoln. Nang marinig ito, naiinip si Skeeter dahil walang saysay ang kanilang kwento. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng mga bata at natulog. Kinabukasan, nasa beach si Skeeter nang makatanggap siya ng tawag mula kay Violet. Siya sa una ay naniniwala na siya ang pinakamagandang dalaga mula sa kwento, ngunit ang kanyang palagay ay napatunayang mali habang siya ay aalis patungong Vegas. Sa sandaling iyon, aksidente niyang nabangga si Jill, na dumadaan sa dalampasigan pagkatapos ihatid ang mga bata sa paaralan. Inaanyayahan niya itong samahan siya sa tanghalian, at pumunta sila sa isang restaurant. Gaya ng sa kwento, nakatagpo sila ng grupo ng mga babae doon na humahanga sa kagandahan ni Jill. Pagkatapos nito, sina Skeeter at Jill ay namamasyal sa dalampasigan at nakasalubong ang isang walang malay na lalaki. Iniligtas ni Skeeter ang buhay ng lalaki, tulad ng ginawa niya sa kwento, at ang biglaang pag-ulan ay nag-udyok sa kanila na humanap ng silungan sa ilalim ng isang pantalan. Sa puntong ito napagtanto ni Skeeter na si Jill ang pinakamagandang dalaga at umiibig sa kanya. Gayunpaman, nang maghalikan na sila, naalala niya ang bahagi ni Abraham Lincoln ng kwento. Nang maramdamang may kakaibang maaaring mangyari, yumuko si Skeeter, at makalipas ang ilang sandali, isang sentimo ang nahulog sa pantalan. Ito ay nagpapatawa kay Jill, na pagkatapos ay lumayo. Nag-fast forward ang eksena sa susunod na gabi, at nagtanong si Mickey tungkol sa diskarte ni Skeeter para sa pagtatanghal ng negosyo bukas. Ipinaliwanag ni Skeeter na umaasa ito sa kwentong bago matulog ngayon. Ito na pala ang huling gabi ni Skeeter kasama ang mga bata, dahil babalik si Wendy sa susunod na araw. Sa kanyang huling kwento, ikinuwento ni Skeeter ang isang kwentong may temang espasyo kung saan ang kanyang sariling karakter ay nakikipaglaban sa karakter ni Kendall upang maging pinuno ng planeta. Dahil nasa kalawakan sila, gusto ni Patrick na magsalita si Skeeter na parang alien na may kasamang tagasalin sa tabi niya. Pagkatapos ng isang matinding tunggalian, ang karakter ni Skeeter ay nanalo. Sinusubukan niyang tapusin ang kwento dito na itinuturing itong perpektong wakas. Gayunpaman, hindi pa tapos ang mga bata, at nagpasya silang sunugin ang karakter ni Skeeter sa pamamagitan ng isang bolang apoy. Nataranta si Skeeter at hiniling sa mga bata na baguhin ang wakas na iyon, ngunit nakatulog sila. Kinabukasan, binisita ni Kendall ang paaralan ni Wendy, at tinalakay ang hindi magandang balita kay Jill. Ibinunyag niya na ang kanilang paaralan ay nagsasara, dahil ito ang parehong lokasyon kung saan itatayo ang Sunny Vista Mega Nottingham. Malinaw na ikinagagalit nito si Jill, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Mamaya sa gabi, magdadrive si Skeeter sa birthday party ni Barry, kung saan ipapakita niya ang kanyang bagong ideya sa tema. Ngunit bago makarating doon, huminto siya sa isang convenience store, habang nasa daan at bumili ng ilang bagay na makakatulong sa kanya, upang hindi masunog. Pagdating sa tirahan ni Barry, nalaman ni Skeeter na ang party ay may temang Hawaiian at puno ng apoy. Dahil dito, mas pinili niyang maging maingat sa sunog. Makalipas ang ilang sandali, kumain si Skeeter ng ice cream, nang hindi alam na may bubuyog ang nasa loob nito. Bilang resulta, tinutusok ng bubuyog ang kanyang dila, na nagpapahirap sa kanyang magsalita. Pagkatapos, magsisimula ang pagtatanghal at si Kendall ang unang magpapakita ng kanyang bagong tema ng Broadway. Kapag si Skeeter na, nagsimula siyang magsalita ng walang kwenta, pero salamat na lang, nandyan si Mickey para magsalin. Matapos marinig ang parehong mga presentasyon, mukhang naantig si Barry sa taos-pusong pananalita ni Skeeter, at sa huli, ay hinirang siya bilang bagong manager. Nang maglaon, nilapitan ni Kendall si Skeeter, at pinuri ang kanyang lakas ng loob na gibain ang paaralan ng kanyang pamangkin at pamangkin para sa hotel. Nagulat si Skeeter nang marinig ito, at nakipag-usap kay Barry. Gayunpaman, ang matanda ay nag-ayos nang magsimula ang lahat kantahin ang kantang kaarawan sa kanya. Maya-maya, dumating ang cake at habang hinihipa ni Barry ang sparklers, naging paranoid si Skeeter tungkol sa sunog, nag-udyok sa kanya na magpasabog ng fire extinguisher sa cake ni Barry. Ikinagalit nito si Barry na pagkatapos ay pinaalis siya sa hotel.
Sa wakas ay napagtanto ni Skeeter na ito ang ibig sabihin ng mga bata sa kwento. Kinabukasan, pinuntahan ni Skeeter si Jill sa paaralan para linawin na wala siyang ideya sa lokasyon ng hotel. Gayunpaman, sinabihan niya siya na huwag gumawa ng anumang dahilan at alis. Mamaya, nasa pwesto niya si Skeeter na may malungkot na mukha nang pumasok si Wendy. Galit din siya sa kanya, hindi tungkol sa pagsasara ng kanyang paaralan, kundi dahil tinuruan niya ang kanyang mga anak na walang masayang pagtatapos. Hinihikayat siya ni Wendy na huwag mawala ang optimismo na mayroon siya mula pagkabata. Pagkatapos umalis siya, napagtanto niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi inaasahan para baguhin ang lahat. Sa susunod na eksena, dumating si Barry sa opisina ng Zoning Commissioner, kasama si Jill sa likod niya at nakikiusap sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon. Samantala, sa paaralan, naghahanda si Kendall para sa demolisyon ng paaralan. Pumasok si Barry sa opisina ng komisyoner para lang matuklasan si Skeeter na nagawang kumbinsihin ang komisyoner na pigilin ang pahintulot para sa demolisyon ng paaralan. Nag-iinit ito sa galit ni Barry, ngunit may alternatibong lokasyon ang Skeeter na may beach view para sa bagong hotel. Agad nitong binago ang mood ni Barry habang nakikita niyang mas kakit-akit ang lokasyon. Nagulat si Jill na naayos lang ni Skeeter ang lahat. Pagkatapos, maghahalikan na ang dalawa ng mamagitan si Barry, na nagsasabing magsisimula ang demolisyon sa loob ng 13 minuto at hindi na niya maabot si Kendall. Nang maramdaman ang apurahang sitwasyon, nagnakaw ang dalawa ng motorsiklo at nagmamadaling pumunta sa paaralan. Pagkatapos ng isang ligaw na pagsakay sa motorsiklo, nakarating sila doon ilang sandali bago magsimula ang demolisyon. Pagkatapos ay inanunsyo ni Skeeter na mananatili ang paaralan sa dati dahil binago ang lokasyon ng bagong hotel. Nagdudulot ito ng kagalakan sa lahat, maliban kay Kendall. Sa pagbabalik ng lahat sa nararapat nitong lugar, sa wakas ay nagbahagi sina Skeeter at Jill ng isang romantikong halik. Kasunod nito, pinakasalan ni Skeeter si Jill at nagbukas ng isang motel na pinangalanan bilang parangal sa kanyang ama, kung saan si Kendall ay na-demote sa staff ng motel. Sa kabilang banda, pinakasalan ni Violet si Mickey, at magkasama, pinamamahalaan nila ang imperyo ng negosyo ni Barry. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.